Kausap natin si Ginoong Cedric Daep ng PDRRMC sa Albay. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie. Makikibalita lamang po kami sa lagyan ng panahon dyan. Ramdam na ho ba itong bagyong Usman? Malayo pa kasi, pero cloudy naman. High clouds ang situation ngayon sa Albay. Naghahanda kami for possible flooding and landslide. Kasama na dyan ang mudflow from Mayon. Dahil kahit malayo kami sa Albay, kapag pumasok siya sa malapit dito, dumaan sa south, baka hugutin niya yung northeast monsoon, magpapadala din niya ng ulan bukod sa direct rainfall coming from the diameter ng bagyo. Oo nga po, medyo bukod po sa bagyo, ito pa, no? May isa pa tayong tinitignan ngayon na problema rin yung nag-aalboroto ng mga bulkang Mayon. So far, ano ho ang ginagawa nating aksyon dito? Para particularly, no, katulong po ang lokal na pamahalaan para magkaroon ng mas maayos na sistema kung sakasakali man. Mayroon kasi may criteria kami dyan. Although, ang advice niya ng Cebu ay 6 kilometers. Pero sa ngayon, mula pa ng January, nasa alert level pa din ang Bacan. Right. Kaya sa alert level 2, warning criteria namin, ang advisor namin yan, rate muna kami sa 5. Kasi pag nag-6 kami, magpapa-evacuate kami ng tao sa 6 kilometers. Sa 5, yung mga farmers ang advisory namin ngayon na huwag silang papasok because of this event na nangyayari ulit sa Mayon Volcano. Opo. Pero once na itinaas yan sa alert level 3, doon lang kami magpapa-evacuate. Sa ngayon, hindi muna. Okay. Pero yung sinasabi ko kasi na baka may chance rin ho na magsabay itong dalawa, no? Handa ho tayo dyan kung sakasakali, sir? Actually, kanina, ang pinaghahandaan namin is complex disaster combination ng typhoon. Dahil wala namang hangin kami dito kung sa analysis namin sa Bagyo, hindi kami aabutin ng hangin. So, ulan lang, and therefore, flood warning and landslide warning lang ang gagawin namin dito kasama ng mudflow. Pero yung sa Mayon naman, dahil sa combination ng Bagyo at sa Mayon, lahat lang ang epekto sa amin yan. Pero may dinagdag kami sa advisory na binibigyan namin ng paliwanag ng mga tao na sabay din ang preparation sa lindol dahil walang warning ang lindol anytime. Maraming nangyayari ngayong lindol. Baka naghahanda kami sa Mayon, naghahanda kami sa Bagyo, tapos ang tumama naman dito, lindol. So, salamat namin. Preparation namin ngayon ay complex disaster. That's right. Kasi hindi naman ho ito unang beses, no, na dati rin, 1983, I think, May 2006, nagkasabay-sabay ho yung pagbuga ho ng abo, no? At ito hong mga bagyo na dumaan din sa ating bansa. So, yung noong 1983, opo. Halos kasabay niyan yung ulan. Kaya yung 1984, halos dumadaloy dyan sa lahar galing sa slope ng Mayon Volcano, umuusok. Dahil kasabay ng pagputok niya yung malakas na ulan, dala ng bagyo. Noong 1993 naman, immediately following the eruption, yung bagyo din. Kaya yung lahar na yung destruction sa lahar matindi. Mas matindi pa yun kaysa sa destruction ng Reming noong 2006. Opo. So, with that, syempre, may mga ganyang pangyayari na in the past. Syempre, ngayon ang inaantabayanan natin kung magiging mas handa ho ba tayo kung sakasakali. Huwag naman sana. O yung mga barangay kasi nagme-meeting na sila at saka yung mga mayors, just in case na tamaan kami ng epekto ng ulan, magkakaroon kami ng temporary holding area, short duration lang, habang magkaroon tayo ng flood and landslide. Pero hindi katulad ng evacuation ng bagyo na combination yan kasama yung hangin. Pero isinama na din namin yung no sailing advisory number 2 kasi signal number 1 ang Albay. Opo, nabanggit niyo yung evacuation. Gaano ho ba karaming pamilya ang posibleng i-evacuate pa kung sakali hong lumakas o lumala pa yung sitwasyon? Kung sa Mayon kasi, kasama ang lahar, 110,000 yun. 110,000? Pero kung bagyo, dahil mahina naman ito, konti lang, i-consider lang namin dyan yung population sa lahar, population sa baha, at population sa landslide. Depende yan sa threshold ng rainfall. Kung hindi kami umabot sa 40 millimeters of rainfall per hour, hindi kami magpapa-evacuate sa lahar. Landslide lang and flood. I see. Ngayon po, ang pagkakataon nyo na para kausapin po yung inyong mga kababayan dyan sa Albay, na maaring maapektuhan po nito. Ano hong mensahe nyo sa kanila? Based sa aming discussion kanina instruction ni Governor Bichara as chairman ng PDRRMC, ang advice niya talagang iwasan talaga ng mga farmers yung 5 kilometers muna, lalong-lalo sa south ng Mayon.
And then, preparation na kami ng lahat, flood at saka yung flash flood sa tabi ng dagat, sa tabi ng ilog, flood sa low-lying area, mud flow naman sa river channels at saka landslide sa mga slopes para maiwasan yung situation na may mamatay. So, in advance, magkakaroon kami ng evacuation depende sa threshold na mamamonitor namin sa ulan. Magpapalabas pa kami ng advisory. Alright, maraming pong salamat, Ginoong Cedric Daep, sa inyo pong binigay sa aming oras at update. Maraming salamat din po.